Mga ka-BBM, muling napahiya sa media itong si DOJ Secretary Boying Rimulya matapos utusan niya ang NBI na halughugin o lusubin ang bahay ni General Bantag sa Baguio City. Sa eksklusibong video na ipinakita ng isang media network, makikita ang paglusob ng mga tauhan ng NBI sa bahay ni dating Bucor Chief General Bantag. Pinalibutan ng mga ahente ng NBI-NCR ang pinaniniwalaang bahay ni dating Bucor Chief General Bantag sa Baguio City. Pero bigo na makita ng mga operatiba ng NBI ang kanilang pakay. Dahil dito muling umani ng batikos at pangungutya itong si Rimulya mula sa ating mga kababayan, partikular ang mga supporters ni General Bantag dahil sa kapalpakan na naman ng DOJ Secretary. Ang ipinupunto dito ng ating mga kababayan ay bakit ngayon lang nagsagawa ng raid ang mga tauhan ni Rimulya kung saan ay halos 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mag-issue sila ng warrant of arrest kay General Bantag. Matatandaan na nagpahayag si Rimulya ng lokasyon at kinaroroonan ni General Bantag kung saan ay tinukoy niya ang isang barangay sa norte pero wala naman silang ginawang aksyon noong mga panahong yon. Inihayag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na nagtatago sa isang lugar sa norte si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Ito ay batay umano sa impormasyon na kanyang natanggap. Dagdag pa ni Rimulya, may barangay na nabanggit sa kanya. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Ganito ba talaga kapalpak at kabobo ang ating DOJ Secretary na si Boying Rimulya? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kahapon ba yan yung nilusob yung kanyang bahay? Pero reviewin muna natin yung mga pahayag nila ng DOJ. Inihayag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na nagtatago sa isang lugar sa norte si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Ito ay batay umano sa impormasyon na kanyang natanggap. Dagdag pa ni Rimulya, may barangay na nabanggit sa kanya. May barangay daw na nabanggit. Galing, di ba? Pero ayaw na niya itong pag-usapan. Ayaw pag-usapan. Mahalagaan niya ngayon ay mahuli si Bantag dahil mag-uumpisa na ang pagliliti sa kanyang mga kasong murder kaugnay ng pagpatay sa Broad. Yun daw ang mahalaga. Mag-uumpisa na. 4 months ago yan Caster na si Percy Lapid at inmate na si June Villamor. Mayroon ng mandato ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police para arestuhin si Bantag matapos maglabas ng warrant of arrest ang mga korte sa Muntinlupa City at Las Piñas City. Pagkatapos niyan, dumaan ng ilang araw, wala pa rin. Di nila nahuhuli. So anong nangyari? Eto, nagpatong sila ng reward. Nagalok ng 2 milyong pisong pabuya ang Department of Justice para sa sinumang makapagtuturo kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Kaugnay yan ang hinaharap niyang mga kasong pagpatay sa veteranong broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. Ito pagkatapos ng isang buwan. Kasi yung naglabas ng warrant of arrest, a month ago, 4 months ago, ito 3 months ago na ito, isang buwan nang nakalipas. Ayon naman sa DOJ, magiging confidential o ligtas ang sino mang magbibigay sa kanila ng impormasyon kay Bantag at Zulueta. We want the law enforcement people and everybody else to be more aggressive, helping the department get hold of the suspects in the killing of Percy Lapid. Gusto natin palawakin. Tsaka gustong palawakin o wala talaga kayong binatbat? Weak, mahina. Akala ko ba may barangay nang nabanggit sa inyo at sa norte nagtatago? To make people rise from their slumber. Wow. Galing, di ba? So, yung sequence of events, naglabas ng warrant of arrest a month ago, tapos ngayon, after isang buwan, wala pa rin. Naglabas sila ng 2 milyon at 1 milyong patong sa ulo ng dalawa. Pagkatapos, anong date na ito? Ito, June 29. Ito naman ang pahayag na naman nila. Bago na naman pahayag. Matter of court procedure po.
po ma'am ay naglabas na po ng pautusan yung Muntinlupa RTC na i-archive po muna yung kaso laban kay Bantag. Paano yan? Isang malaking insulto sa inyo. Kasi nga, after nyo maglabas ng warrant of arrest, it is your duty to arrest the person, bring the person to the court, but due to the time, okay, nag-lapse na yung time ninyo, by law, kailangan i-archive yan. Sa katunayan, hindi tumitigil ang tracker team ng PNP para mahanap at ayan na naman sila sa tracker team. maaresto ang dalawang akusado. Ibig sabihin yan, yung kaso na ito ilalagay sa pinakailalim ng pinakailalim ng pinakailalim, maybe sa underground. Okay, kasi i-archive yan. Ngayon, kung dadaan ang ilang mga taon na hindi nila mahuli si Bantag at si Zulueta, wala na yan. Mababaon sa limot. Mahirap na nilang hanapin yung case na yan. Kaya nga, ang goal nila dapat dito, dapat mahuli na nila ito within a year. Kasi kung hindi, wala na talaga yan. Hindi talaga nila ginagawa yung kanilang trabaho. Bakit? Ito, panoorin natin. Ang mga operatiba ng NBI ang pininiwalaang bahay ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa Baguio City. Bakit ko nasabi na ito yung pruweba na hindi talaga sila nagtatrabaho? Biruin ninyo, pagkatapos nung interview nila Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli kay DJ Bantag, saka sila naggaganito. Biruin ninyo, 6 months ago, noong inilabas yung warrant of arrest, hanggang sa na-archive. Di ba dapat goal nila, bago ma-archive, dapat mahuli nila. So anong gawin nila para mahuli? Bakit nung panahong yun, hindi nila hinalughog itong bahay na sinasabi nila? Akala ko ba sabi nila, meron silang tracking team. So kung meron silang tracking team, noon pa man alam nila itong bahay na to. Bakit ngayon lang? As in, kahapon lang ito nangyari. Kahapon lang nila ito ginawa. Inutil ba sila? Dahil hindi nila alam itong bahay na ito, ngayon lang nila nalaman? So this is a mere proof. Isa-isa nilang pinasok ang mga kwarto ng 6 na palapag na gusali sa bisa ng arrest warrant. At sa isa sa mga ito, nakita ang mga pinaniniwalaang gamit ng dating hepe. Nagdegatibo nga ang ginawa ng operasyon ng NBI dito sa Baguio City sa kanilang paghahanap kay DJ Bantag. What do you expect? After how many months? After 6 months. Saka ninyo hahalughugin yung bahay na yan? Kasi don't tell me, hindi ninyo alam yung bahay na yan. Sabi, may tracking team, may tracker team sila. So, of all those months, ngayon lang kayo nag-imbestiga, sinong tanga na pinagbintangan na may kasong ganitong ginawa dito, titira pa ba siya dyan? Kasi kung hindi dito sa mga circumstances na ito, yung circumstances kay Tevez, yung pumunta si Pacquiao, yung circumstances na in-interview ng 3 vloggers itong si Bantag, saka sila gumagawa ng mga ganitong actions. Ibig sabihin, talagang napaka-inutil. Kung hindi inutil, ang tamad nila at hindi talaga sila nagtatrabaho. So, yun po. Sablay. Negative. Walang naabutang DJ Bantag. Ito lang po ang comment ko niyan. Ano? Ulitin ko, parang napaka-bobo na raid yun. Although, overall, tingin ko, mataas ang respeto ko sa NBI. They are professionals. Kaya lang, bakit bobo itong operation na ito? Kasi, 6 months na ang nakakaraan mula nung may warrant of arrest si DJ Bantag. Diba? April siya may warrant of arrest. Di ko alam yung petsa. April, May, June, July, August, September. Alam ng lahat na taga Baguio City, si DJ Bantag, dyan siya lumaki. I don't know, para dyan din ata siya na ipanganak. So, born and raised, Baguio siya. At may bahay siya dyan. Very clear. It's a common knowledge, may bahay. At yung ni-raid ng NBI, yung bahay na yun.
So ang tanong, bakit kahapon lang ni-raid? Sabi nila may nag-info daw nga parang may sightings, may nakita. Kung kayo si DG Bantag, nagtatago-tago kayo, diyan ba kayo magtago sa alam ng lahat na bahay mo? Di ba? Kaya, ito, analysis ko lang ito. Si Boying nag-utos kasi napapahiya siya. Di ba bago lang in-interview ng Banatero Brothers si DG Bantag mga 2 or 3 weeks ago? Napahiya siya dyan eh. Para bang ang dating na, hello Boying, nandito lang ako sa tabi-tabi, pa-interview lang kami, ganon. Kaya nasaktan yung pride ni Boying na to a point, sinabi niya na pailan niya ng kaso yung 3 Banatero vloggers. So, para naman may lalabas na ginagawa ni Boying, NBI, yun, nag-utos siya. I-raid nyo ngayong bahay na yun. So, ang NBI, utos ng boss, ni-raid. Kaya, yun, sabi ko, na for komplemento, just for the sake of, para lang maipakita na gumagalaw pa rin sila. But in reality, wala na napapahiya sila ng gusto. Okay, so, saan kaya nagtatago si DG Bantag? Walang nakakalam. But I am very sure, common sense will dictate, hindi magtatago si DG Bantag sa siyudad na kung alam ng lahat, alam ng NBI, PNP, lahat alam na dyan siya nakatira kasi bahay nila yun, yung ni-raid. Maraming nakahandang tumulong kay DG Bantag. May nabasa nga ako na comment. Hindi mahanap ni Boying si DG Bantag dahil nagtatago siya sa puso ng mga Bantag fans. So, puso. Yun ang pinaka-correct. Paano mo mahanap na nandito si DG Bantag? Tingnan nyo aking t-shirt. Bantag t-shirt lang, binigay niya. So, good luck, Boying! Yung pinagawa mong raid sa Baguio City kahapon, sarswela na naman yun dahil napahiya ka na wala kayong ginagawa. But, hanggang 2028, tataguan ka ng aming DG Bantag. Hinihintay lang na pag-alis ka sa pwesto mo. Then by that time, lalabas ng aming DG at haharapin ang kaso niya sa korte.